So, kung naintindihan natin ngayon na climate change bang tawag dyan? Or nagpapaalala lamang Diyos na dito sa ibabaw ng bundong ito, siya lang po ang in control of everything in the lives of His people. Amen po ba? Kaya hindi natin pwedeng kaligtaan ang patungkol sa panlangit na bagay dahil ito lamang ang magbigay sa atin ng kaligtasan. Amen po ba? Kaya pag malakas naman ang ulan, nagrereklamo din ang tao. Pag may baha, nagrereklamo din ang tao. Pag mainit, nagrereklamo pa din. So ano bang gusto nyo talaga? Pero, praise God dahil pinaula naman ng Diyos sa mabubuti at masasama ang kanyang biyaya. Amen po ba? Kaya, yun po, ang mithiin namin sa lugar na ito ay mapagharian tayo ng Diyos at makapaghari din tayo kasama ang Diyos sa darating na mga panahon dahil ito po ang plano at panukala ng Diyos sa bawat buhay. Kaya, praise the Lord dahil narito kayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, praise the Lord dahil narito ka ngayon. Amen? Dahil nandito ka ngayon, yun lamang ang unang bungad ko sa Panginoon early morning, na Panginoon, naway makita ko mga kapatiran sa araw na ito ng panambahan, dahil ito rin ang mithiin natin na makapaglingkod, makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya despite of the heat, napakainit talaga po. Yung aircon nga, parang hindi na kaya yung lamig eh. Pag sobrang init, mayroon talagang, may electric fan pa para mag-bounce yung di po ba? Naramdaman nyo rin po ba? So, sabi nga nila, ito na po yung end times na nangyayari. Kung kayo po nakikinig pa sa balita, may pumutok na bulkan. Di po ba? Saan yun? Taga Negros ako, narinig ko yun. Kanlaon daw. Alam natin po nakalipas na buwan ang Taal. Ngayon mayroon din pong lindol. Good morning daw. Good morning! Tutuwa si sister. So, may lindol. Nakita niyo po yung nangyayari sa Taiwan, the last one. May Indonesia, pero hindi masyado. Kanina nabuksan ko po, April 12, 13, 12. Part of na papuntang sa China Sea, may galaw pong mundo ang sa ating Pilipinas. Hindi pa natin na naramdaman, pero may galaw na sa ilalim. So, kung may digmaan, may kagulumihanan, may war, may famines, yung lahat ng nangyayari na sabi sa Matthew 24, brief lang po tayo, reminder, para hindi kayo po tulog lang ng tulog. Hindi pwede po na pabayaan natin yung mga nangyayari dahil kailangan nyo manalangin at ipanalangin ang inyong mga kaluluwa, ang inyong pamilya, ang mga tao sa paligid nyo, our loved ones. Yung mahal mo, yung kapwa mo, mahal nyo sa buhay, then continue to pray for them na anytime, any moment, mangyari yung mga bagay na mangyari na ating inabangan, as long as you are prepared for the kingdom, wala tayo dapat alalahanin. Amen po ba? Yun naman ang sinasabi natin lagi sa Diyos eh. If it is your will, let your will be done. Kaya hindi pa rin tayo pwedeng huminto manalangin. Dahil ang panalangin po, ito lamang po ang ating strength. Mayroon tayo lubos na pag-asa. Kung marunong ka manalangin, tumawag, humingi ng tulong sa Diyos, it means you are aware na ang Diyos po may importansya sa buhay natin. Dahil marami po akala, wala naman akong mahingi na sa Diyos. But still, we continue to pray for each other, continue for the church, for the body of Christ, continue to pray for your family, dahil po napakahalaga po ang kilos at galaw ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya yun ang pong sinasabi dito lagi, prayer without
sising. Walang humpay, wala pong patid, walang tigil na pananalangin para tayo kaawaan at kahabagan ng Diyos. Amen po ba? Bawat bansa, yun ang mga digmaan, bawat bansa, nakatala na po yan. But we people of God, God gave us already instruction and warning na mangyari po mga bagay na yan. So, mahalaga po yung eternal life na mapunta natin ang kaharian ng Diyos na hindi tayo maiwanan sa mangyayari at darating na mga araw at panahon. Bakit kailangan po ba manalangin ng isang Kristiyano? Bakit po? Bakit maging aware tayo ng Kristiyano ay mapanalanginin? Yung devotional life natin. Hindi pwede i-put aside yan. Dahil kung tinatawag ka na Christians, buhay mo na yung panalangin. Amen po ba? Sino tama dito manalangin? It means, lahat po mapanalanginin na. Praise God. Palakpakan natin ng bawat isa. Dahil hindi tamad. Ang panalangin po ay naging daan para maging malapit tayo sa Diyos. Amen? Maging malapit tayo sa isa't isa sa Diyos. Nadidevelop na po yung character natin, godly character, Christ-like character, kung lagi mo kausap ang Diyos. Pagkikipag-usap sa Diyos, it means you are a prayerful person. Amen? Kung may relasyon ka sa Diyos, it means talking to God na walang hinto. Parang yung, tingnan yung mag-asawa, pag hindi nag-uusap, ano po mayroon? Ha? LQ ba? LQ pa ba tawag doon? Walang pansinan, hindi nag-uusap. Walang pakialamay. Anong tawag doon? Break ba yon? Nag-break na kayo sa isang bahay? So it means wala kayong maayos, mabuti na relasyon. So the same thing sa Heavenly Father, Heavenly God, pag hindi mo na siya kinakausap, it means there's something wrong in your heart. Dahil ang tao hindi marunong manalangin, nagmalaki na dahil hindi niya kailangan ng Diyos. Pero tayo, kailangan natin ang Diyos. Kaya maya-maya natin siya kinakausap. Hindi pong prayer na memoryado. Prayer coming from the bottom of your pure heart. Dahil kung nanalangin ka naman ng iyong puso, hindi naayos, hindi nagawa, hindi nalinis, sayang. A prayer of a righteous one avail much. Ano ibig sabihin sa Tagalog? Ang panalangin ng matuwid ay, ano? Ito pong pinapakinggan ng Diyos. Amen po ba? Ayan, si prayer woman of God. Yun po ako believe kay, kay Mother Rosita. Kay Nanay Rosita. Dahil, yun po lagi gusto niya nagpipray. Amen? So, ang panalangin po ay iwas ng tukso. Alam niyo po ba yun? Hindi ka madaling na gagalit. Hindi ka madaling nainis dahil marunong ka manalangin. Isa rin po ang panalangin na ma-please mo ang God. At isa rin ang panalangin, mako-confess mo every minute of the day. Sa isip pa lang nagkasala na po tayo eh. Hello? Sa salita, nagkakasala din tayo. You need to ask God forgiveness. Isip, salita at gawa. Yung gawa na balibag dito, balibag doon. Hindi lamang balibag sa panalita. Sometimes, pag nainis tayo, nagbabato tayo, sarap pinto, malakas, hugas ka pinggan, binabasag mo yung pinggan dahil galit ka sa nanay mo na inutusan ka na naman. Yan. Naintindihan niyo po ba? May tadyak pa yan, may padyak pa yan. So yun po isang bagay na akala mo hindi ka nagkakasala, your action. Isa pong bagay na kailangan natin maalala na tayo nagkakasala. Fall short of the glory of God. Sige, basahin nga natin, fall short of the glory of God. 6:23 ba yun? Or, ano ba yun? 3:23 or 6:23? Ano ba? Fall short of the glory or the wages of sin is death? Ano ba yun? Sige nga, buksan natin lahat yun. Para maalala natin. Romans
6:23? Yun ba yung fall short of the glory of God? Or 3:23? Oh, 3:23 daw, Kuya Luis. Kasi magkaano yun eh. Si Jesus, si Jesus po, yun lagi, ang trabaho niya, manalangin, mamagitan, even to his disciple. Oh, sino sabi sa'yo hindi ka nagkasala? Pag sinabi ka hindi ka nagkasala, sinungaling ka. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, ang lahat ba ikaw lang? O ako lang? Sabi po dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Nakita niyo po? Kaya sabi mo hindi ka nagkasala, wala kang ginawa. Thoughts, words, and deeds. Nagkakasala na po tayo. Kaya we need to pray and ask the Lord guidance. Ask the Lord, wag mo hayaan ako mahulog sa pita ng laman. Kasi nga ang tao, pag wala kang self-control, kaya nga talagang ina-advise, tinuturo na magkaroon ka ng bunga ng kahinahunan. Meekness, gentleness. Why? Ang tao kasi madaling, sabihin na lang yung word na ma-high blood. Madaling mag-flare up. Madaling mamumbag. Hello? Kaya yun, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. So ano ba ang dapat natin gawin upang maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos? Ano ang dapat mong gagawin? Ikaw nga magtanong sa katabi mo dyan. Upang maging karapat-dapat ka sa paningin ng Diyos. Sabi mo, anong gagawin mo upang maging karapat-dapat ka sa paningin ng Diyos? Amen? So balikan natin ang Roma 3:26. Ito may nakuha kayo ngayon sapagkat ang lahat ay nagkasala. All of us fall short of the glory of God. Isinugo niya si Kristo para ipakita sa kasalukuyang panahon na matuwid siya. Sinong pinakita? Dahil sa ginawa ng Diyos, pinatunayan niyang matuwid siya, maging sa pagturing niyang matuwid sa mga makasalanang sumampalataya sa Kanya. Ito ba yung sinasabi na, kung kanina 3:23, 6:23. 6:23. Yun, baliktad kasi. Halos 6:23. 6:23. Kaya lang kung 6 muna, 6:23. Yun. Sapagkat the wages of sin is death. Ito po yung sa English. Pero sa Tagalog, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggang sa pamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. So, have you noticed, church? Kanina, ano po sabi? Lahat po ay makasalanan. Ito naman, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. The wages of sin is death. Bakit kaya? Ngunit ang kaloob ng Diyos buhay na walang eternal life sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Take note, church. Kaya nga mayroon sa spring vacation ba yon? Sa atin ngayon mayroon Lenten season na may bakasyon kasi Holy Week o Semana Santa na sinasabi. Because people of traditions, especially Catholic Church, they are celebrating Holy Week because pako na naman ulit nila si Jesus. So, taon-taon na lang ba kailangan ipako ang ating Diyos? Ha? Kaya nga tinawag natin tradition, traditional belief, dahil ang marami po hindi nakaunawa patungkol sa salita ng Diyos. Isang beses lang po napako si Jesus para sa iyo, para sa akin, para sa lahat ng tao sa ibabaw ng mundo. Kaya napakalaga ni Jesucristo na bigyan natin tuong pansin at palagahan kung sino sa buhay natin. Dahil, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Binayaran na rin tayo ni Jesus sa krus ng lahat ng uri ng kasalanan na ginawa ng tao. Kaya, the wages of sin is death.
So bakit pa tayo patuloy manatili sa kasalanan? Bakit? Manatili pa rin tayo sa panlilinglang na kadiliman sa ating puso at kaisipan. The deception of the enemy, which is Satan himself, to destroy one's personality para mahiwalay tayo sa Diyos. Kaya kung nanatili tayo sa kasalanan, yun na po, nahihiwalay tayo sa Diyos. Our relationship with God. Kaya hindi makalapit sa panalangin ang sino man na puso hindi tama. Kaya napakahalaga po ang bawat panalangin na may malinis na puso. So ang tanong ko ngayon, kamusta ang puso mo? Tumitibok pa ba yan? Nagpapalpitate pa ba yan? Speaking of the heart, continue to pray for Ate Baby, okay? Tomorrow po, nakaschedule po siya sa Canada. Alam niyo yan? Sino po nagsama na sa kanya sa prayer item niya? Continue to pray for her. Yun po ang hinihiling niya lang sa atin dito. Na matapos matagumpayan niya ang situation na yan. Dahil hindi naman siya bibigyan ng Lord kung na hindi ang makayanan. Amin po ba? Naintindihan po ba natin? Pray for her. Hanggang mamaya, pag may prayer time ka na, may oras ka makipag-usap sa Diyos, sabihin mo sa Diyos na ikaw na mamagitan para sa ating kapatid. I also asking prayer for my sister, 80 years old na rin pong sister ko, na paupo lang siya, nadula sa banyo, nabali po yung banda sa femur niya rin. Nasa surgery din siya within this week siguro. Naintindihan niyo po ba? Si bali eh. Hindi na makatayo. Nasa 80s. Kaya mga mother, senior, ako nga, mayroon awareness din. Baka madulas, baka ano. Kasi hindi natin alam na tayo po ay, akala natin okay lang. Pero pag bumagsak ka na pala, may bali agad. So continue to pray. God will give us administering angel to minister to us. Maganda yung may anghel ka lagi na dala-dala ka eh. So, ang prayer po napakahalaga. Sabihin mo, malakas ka without the help. Sabi nga, the Bible, apart from me, you can do nothing. So, always call upon the Lord. Always ask God divine protection. The covering of the most precious blood of Jesus for all of us. Amen? So, hoping and praying na inaasahan ko lahat mag-pray para po sa ating mga kapatiran na kailangan ng prayer. Even yung aking in-laws din sa Canada, kailangan na rin uli ano po tawag sa cancer? Chemo ulit. May lumabas na naman. So, wow. Nakita niyo po? Continue to pray. Pray! Without ceasing. Because the healer day, our great Jehovah God, Jehovah Rapha, siya lamang po makapagtugon, makapagbigay ng lubos na kagalingan, kalayaan sa anumang uri ng sakit at karamdaman. Kaya nakakalungkot po, pero wala tayong magagawa. Sometimes, it happens. Why? Lalo na pa-develop yung faith natin eh. Pag wala na tayong malapitang doktor, yaman, wala na tayong malapitan na sino man, maliban ng Diyos. Hoping and praying, continue to pray. Again, I'm reminding you, sabi nga nila, April 22 going up, the big one. Hoping hindi mangyari dito sa atin. Nakita niyo po? So sinasabi lang natin ito, maniwala man tayo hindi, araw-araw we need to prepare ourselves sa mga mangyayari sitwasyon na hindi natin naasahan. Bakit ang mga nangyari ba sa kapaligiran? Alam nila ang mangyari yun? Alam ba nila na barilin na sila? Alam ba nila na nung araw na yon hanggang doon na lang buhay niya? Nakita niyo po bang nangyayari ngayon? Billionaires also not. Biro mo, dumating na naman yung kidnapping, dumating na naman yung mga bagay na hindi alam kung anong mangyari. But then, as people of God, continue to pray for one another, for our loved ones and family, that the Lord our God will protect us. Kasi hindi natin alam ang nangyayaring ginagawa ng kadiliman sa kapaligiran. Remember, we are not fighting flesh and blood. We are fighting high principalities in the air.
Nakita niyo po? Yun lang mga kapatid. Kung ang economy ng China po ay deteriorated o wala na pong connection sa Amerika, nakita niyo po yung economic collapse. Gagalit ang China sa Amerika ngayon. Even Canada itself. So, anong mangyayari? Mawawala po tayo mga supply, kulang. Kaya, sabi nyo, hindi kayo naapektuhan, but then it will come na wala na po talaga ang tao mapatunguhan kung wala na tayong makakain din. Sa ngayon, mayroon pa tayo nabibili. Sa ngayon, ang Pilipinas po sagana pa rin. May dagat po tayo eh. Amen po ba? So, the Lord our God gave His promise to His children na hindi po tayo pagkukulangin. Kaya napakalagang Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hold on to God's promise. Hold on to the God that we serve, the Almighty One, the Holy One of Israel, the great I am, the Lion of Judah. Yun lang sinasabi natin dito. Your relationship must be restored to God. Nandiyan ka ngayon, pero ang puso isip mo malayo, wala kang puso patungkol sa langit na bagay, kawawa ka. This is a reminder. Katigilan na natin yung mga bagay na makahadlang. The wages of sin is death. Na magkakasala tayo. Ang harapin natin ngayon, ang kinabukasan, ang plano at panukala ng Diyos na mapabuti, mapaganda ang ating mga buhay kasama si Kristo Jesus sa araw-araw. Even Jesus, sabi po ng Biblia, He is the firstborn among the brethren. Why God gave him that word? Because Jesus is the example how He obeyed and followed the Father in every situation of His life. Kaya nga, you must have that character, the Christ-like character. He is the living example how He followed and obeyed God the Father, His Father in heaven. Siya na po yung wala na pong yung kanyang preeminence sa buhay niya. Siya po yung nakakaiba ang kanyang buhay na dapat lakaran at dapat sundin ng tinatawag na mga Kristiyano. Amen po ba? So, are you willing to follow and obey God's word? Are you willing and able to do the will of the Father into your life? Yes, of course. Why we are here. Why we continue to preach the word. Why we continue to gather in the name of the Lord. For our salvation. Binigay na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Binayaran niya na tayo sa krus. Tayo lahat makasalanan. But because of the love of the Father, He gave His only begotten Son. That we need to be saved. Pero binaliwala natin si Kristo. Kilala ko naman ang Diyos eh. Kilala ko naman si Jesus. Pero paano pagkakilala ng Diyos sa iyo habang may buhay ka ngayon? Anong pinalagahan mo? Anong pangunahin mo? Anong pong mithiin ang heart mo sa araw-oras na ito? Kung matalino ka, marunong ka, palagahan bawat minuto, oras at panahon, mga bagay panlangit. Sa anong pamaraan? Sa ating mga gawa, sa ating kilos galaw, sa ating pananalita, sa ating kaisipan. Naintindihan po ba natin, church? We are not wasting our time gathering in this place na wala tayong tinanggap sa Diyos. Parang linggo lang kahapon, di po ba? Hindi nyo kita, linggo lang kahapon. Ano ba ulam natin ng linggo? Bakit linggo na naman? Napakabilis ang araw-oras panahon. Thank you, Jesus. God take good care His flocks. Kaya mapalad kayo
Dahil may Word of God tayong tinatanggap araw-araw. Kung tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, nagtitipon tayo patungkol sa Diyos, sumasama tayo sa mga gawain, Hebrew 10:25, huwag kaligtaan ang pagtitipon. Di po ba? Dahil ang pagsama-sama ng mga totoong Kristiyano nagbibigay katatagan, strength, to help one another na ma-encourage ang bawat isa ng kanyang relasyon sa Diyos manatili. But, I'm warning you, kung na-isolate natin ang ating mga buhay, ang ating sarili, sa ating mga kapatiran, it means may problema po tayo. Kailangan lagi natin, ang trabaho sa bahay hindi natatapos. Walang hinto. Itong wala kaming paggawa ngayon dahil hinto muna. Wala na po tayong supply. Dahil pahinga muna. Sabi ng Lord pagod ka na anak, tama na muna, magpahinga ka sa bahay. Parang hindi ka rin magpahinga, dami mo na nakitang trabaho pala. From January to going April, nakita kong dami palang dapat ibasura na rin. Naintindihan niyo po? Dito kami araw-araw Ang dami na rin pala iusin, gawin, madami namin palang linisin. So hindi rin umintong trabaho mula umaga. Sabi ni Sir, anong ginagawa mo dyan? 5:00 pa lang na madaling araw. Ginipat ko to, nilinis ko to, dami alikabok. 5:00 pa lang. Natapos na 6:00 ng hapon. Hindi pa rin tapos. Nakuha niyo po, ang trabaho po bilang nanay, bilang babae ng bahay, si Sir po, wala kaming hinto sa kakaligpit, wala pa rin tapos. Kung pabayaan natin yung spiritual life natin, tumuon tayo sa mga bagay samantala, trabaho di trabaho to, kalimutan natin si Lord pala nakatunghay. Anak, bakit ka nagpapagal? Ano pinagkabalahan mo? Bakit dyan na-focus ang puso isip mo? Reklamo ka, sakit likod mo, sakit baywang mo, sakit binti mo. Kasi nag-focus ka sa sarili mo. Naintindihan niyo po ba? But, in-acknowledge mo siya, binigyan mo siya palaga, nakipag-usap ka sa kanya, umamit ka ng papuri sa kanya, na wala lahat ng naramdaman natin. Nakita niyo po ang sekreto pala? Umupo ka muna, usapin mo sa Lord, magpuri ka, magpasalamat, humingi ng tulong sa kanya. So yun lang pala. Sino ditong kumakain na hindi nugasan pinggan, itsa lang dito, itsa doon? Di ba, kakakain mo lang, may pinggan na mahugasan? Hello? Pero sa Amerika po, may nakilala kami. Nakatira kami mga 7 months. Pag kumain sila, itsa lang dyan, kaysa sa linggo na, doon pa rin hugasan. Nilulumot na. May ganun palang tao. Ganun ba tayo mga kapatid sa lugar ng Arenda? Ito po, patotoo, mayroon po talaga. Pag akyat namin, ba't ang puno ang lababo? May lumot-lumot na. Kaya pag kumain sila, itsa lang, itsa doon sa lababo, tamad maghugas. Hindi naman tayo Mexican. Yun, ibang lahi yun. Ang Pilipino, number 1, kalinis. Hello? Kaya po, yun ang trabaho, hindi natatapos. Pero, hindi dapat matatapos ang ugnayan natin sa Diyos. Why am I saying this? Dahil ang marami po abalang-abala sa mga mundong bagay, mga bagay na hindi naman naluluma, yung mga bagay po na wala namang kabuluhan. Walis ka ng walis, maya-maya may daon na naman. Nakita niyo po, naalipin tayo ng kapaguran. Kakabihis mo lang ngayon, sampay ka na naman dahil maroon tambak na naman. So what's wrong? Kung diyan tayo mag-focus, hindi natatapos yan. We need to have the focus sa mga bagay panlangit. Kasi anytime, any moment, hindi natin alam ang bukas. Are you there? So yun po mga kapatid. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So ano piliin natin? Ang buhay na walang hanggan kasama ang Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus? O yung mga bagay samantala o kapaguran na almost ito ang focus ng marami na may buhay sa ibabaw ng mundong ito? Bakit wala ka nung Sunday?
Napagod ako eh. Nakita niyo po? Ganon lagi ang katwiran. Ba't hindi ka nagsimba? Nakatulog ako kasi puyat ako magdamag. Bakit ka kaya napuyat? Anong pinagkapuyatan mo? Nakita niyo po ba yon? Hello? Marami tayong katwiran, pero hindi dapat natin ibaliwala ang patungkol sa mga panlangit na bagay. Dahil sabi mo dito, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ano yung sinabi kanina, Sister Helen? Corinto 6:1? Ano yon? Balikan nga natin doon. Gusto ko, ano yun eh. Sabi ko nga, preach eh. Bilang mga katuwang, sa gawain ng Diyos, katuwang ka saan? Totoo ka ba katuwang na? Hindi ako nagagalit. Magsabi ka lang ng totoo. Katuwang ka na ba? O pasaway ka pa hanggang ngayon? O sakit ka pa ng ulo hanggang ngayon? Bilang mga katuwang sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong baliwalain ang biyaya ng Diyos sa inyo na tatanggap. Binayaran na po tayo lahat sa krus, kaya may Holy Week na naman. Alaala, reminder. God has given His only begotten Son to save us. Bakit hindi natin binigyan ng focus patungkol sa Diyos? Kaya huwag ninyong baliwalain ang biyaya ng Diyos. By the grace of God, God has given all para lang tayo ma-save. Pag ikaw patay na, wala na salvation dyan. Pero hanggang ngayon, mayroon ka pang unawa, may kaisipan ka pang tama. Huwag natin baliwalain ang patungkol sa biyaya ng Diyos na binigay na lahat sa atin. Huwag tayo maging katisuran. Hello? Huwag tayo maging pabigat. Huwag tayo magbigay pa ng pasahan, pasakit. Kasi sabi dito, bilang mga katuwang sa gawain ng Diyos. That's why I'm reminding you, maging katuwang ang bawat isa. Paano, Pastora? Busy. Wala akong time. Katuwang, pwede ka mag-pray para sa church. Pwede ka mag-pray para sa body of Christ. Huwag mo na sisihin sino man. Hindi kasi nagli-lead ng prayer eh. Wala kaming prayer. No. You can say, can we pray to one another? Sister, hello, kumusta ka na? Can we pray? Pwede ka ba maging prayer partner? Bakit ano, sister, gagawin natin? Kailangan natin ipanalangin itong pamilyang ito eh. You can call. You can text message. Hindi panirin ng puri. Hindi po kasiraan ng anuman sino man. You need to ask, can we pray for our dear sister? She is in the hospital. Can we pray for this family? Wala na silang makakain. Wala na po silang kagalingan. Wala na po silang kapayapaan. Yun po katuwang sa gawain ng Diyos. As a Christian, I'm telling this, you have a part to pray for every churches, hindi lamang dwelling place, hindi lamang, ano itong pangalan natin? Family church. Marami pang dapat ipanalangin sa bawat sulok ng mundo. Even our loved ones sa ibang bansa. Yung mga asawa ng ating mga kapatiran na OFW, you need to pray also for them. Di natin alam kung makauwi pa sila o hindi. Are you there? You pray for one another, concern for this family that God has given to us. Katuwang ka. Hindi kanya-kanya. Kasi hindi natin alam buhay eh. Pag namatay pa yan ngayon, saan punta yan? Kung di natin pinaalalahan, hindi natin kinalabit sa Lord, nakahabagan din. Dahil sa habag ng Diyos, huwag ninyong baliwalain ang biyaya ng Diyos. Ikaw na nakatanggap ng Word, ikaw na nakatanggap ng Diyos, na si Jesucristo sa buhay mo, you have a part to win soul for the kingdom of God. Kaya yung trabaho natin, soul winning. Hindi destroying. Soul winning. So, Kristiyano ka na ba?
Are you a Christian? You call your name as a Christian, but still, makasarili ka pa rin. Amen. Amen. So magbisa na tayo. Hallelujah. Glory. Kala nyo ang preaching na yon? Encouragement pa lang yun. Hallelujah. Parang nagtatapos siya, ano pinagtuturo ni Pastora? Dumaloy lang yun eh. So huwag nyo ko pagalitan. Ha? Hallelujah. Amen? So purihin ng Diyos. Ang trabaho po natin ay manalangin. Mag-aaral ng salita ng Diyos as a Christian. Yun po yung maging bahagi ka. Maging bahagi ka, katuwang ka. Ang trabaho mo, manalangin, mag-aaral ng scripture o ng salita ng Diyos, mag-serve sa bawat isa, sa bawat kapatiran. Lagay mo ito sa kukuti mo ngayon. I-practice mo pagsamba sa Diyos kahit ikaw lang mag-isa, wala sa grupo. Hindi na niyo po ba? Hallelujah! Ay pagkakaisa, yung pagkasama ka, tuwang-tuwa ang lahat, nasayahan, may galak, sinakita ka. Yun po ang buhay ng totoong Kristiyano. Amen po ba? At saka faithful ka sa mga bagay na pinagkaloob na ng Diyos sa buhay mo. Stewardship. Amen? At binabahagi mo yung panampalataya sa iba. Paano ko nagawa ng Diyos? Paano ka nabago ng Diyos? Binago ng Diyos? Buhay na patotoo. Yun po ang dapat sa mga Kristiyano. Naintindihan po ba natin, church? So ikaw po ba, again, balik tayo, nanalangin, manalanginin, nag-aral ng salita ng Diyos, naglingkod sa bawat isa, naging katuwang, marunong manambahan sa Diyos, marunong po makipag-fellowship sa iba, marunong po na-apply ang kanyang faith, at patutuo sa marami na ikaw ay Kristiyano. Yun po ang totoong Kristiyano. Sa iyong gawa, sa iyong character. Christ-like character. Praise the Lord. Amen. So, tunay nga Panginoon sa magandang araw na ito, Lord. Salamat sa mga kapayagan mo muli kami mag-umpisa, O Diyos, sa naisipaabot sa araw na ito, Lord. The full gospel, the word. Dahil po ito po yung mahalaga, ikaw lang ang Lord ang maparangalan, ikaw may itaas, ikaw maluwalhati, Panginoon. Thank you, Father God, for everything you've done for your church, for your people, for the body of Christ. Ikaw din, Panginoon, ang magbigay ng... Gusto ko pa rin, Lord, na malaman ng mga kapatiran sa lugar na ito, Lord, na mahalagang pagsamba sa iyo sa mataas mong pangalan. Kaya, thank you, Holy Spirit, for giving us wisdom, understanding, your works, your words, and even to strengthen the faith of many, O God. In Jesus' mighty name I pray, amen. So, sa Hebrew po ang pagpasalamat sa Diyos, pag prayer pa rin binabalik pa rin ako sa Hebrew po ang pagpasalamat o thanksgiving. Ito po ay isang offering na binibigay dito po sa lumang tipan. Thanksgiving o an offering, sacrificing sa ating Panginoon. Ang tawag po dito ay tuda. Hindi tuda ng tricycle, T-O-D-A-H. Tuda means thanksgiving to the Lord. Thanking the Lord. Isang uri ng prayer o isang uri ng pagsamba sa Diyos to give thanks and honoring the Lord. Amen? Kaya, hindi lang po yun. Confessing or giving thanks to the Lord, praising God, yada. Hebrew po ito, nasabi ko sa inyo. Napag-aralan din namin ito nung sa San Diego kami. Yada. Kaya iba-ibang klase ng prayer. Confessing, thanksgiving. So, bakit kailangan italakayin ito? Kasi parang wala tayong alam Yung Barack, hindi Barack Obama Barack. Di po ba? Barack. Bowing or kneeling before God, expressing adoration and submissive praise. Yung pag lumuluhod ka na umiyak ka sa Diyos, ang tawag po pala yung nagpakumbaba ka, lumuhod ka, kneeling down, Barak. In Hebrew. Mayroon tayong minsan ang awit na Baruch haba. Baruch haba.
Luha, Ruwa, Elohim. Nakita niyo po? So kanta lang tayo, pero hindi natin naintindihan yung sinasabi natin. It's a kind of worship to the Lord our God. Amen po. So mga kapatid, mayroon pa po isa. Sa Hebrew po, Shabak. Shabak. To glorify the Lord, to declare triumph. To give honor to God. Yun po iba-ibang klaseng pagsamba, pag-worship, panalangin sa Diyos. Kaya lumuhod ka man, dumapa ka man, yung ina-acknowledge po ng Diyos yan. Magsigaw ka man ng papurit pagsamba, ina-acknowledge pa rin ng Diyos yan. Ito Hebrew words itong mga binasa ko. Tumuwad ka man dyan patungkol, hingi ka ng tulong sa Diyos, na-acknowledge ng Diyos yan. Kaya nakakalungkot kung wala sa mga ganyang pagsamba, wala pa rin tayo. Hello? Ang dami po, ang dami. Sabi ko, Lord, ba't binigay? Shabak, shabak. Joyful noise. Magsisigaw ka dyan, pagpuri kayo, sumayaw ka dyan. I praise God for the life of brother Mbit, kanina. Di po magaan, masarap maglundag, masarap magpuri, na walang sakit ng baywang, balakang. Because you give all, worshiping the Lord, yung sinasabi, Shabak. Holy roar, joyful noise of praise. Amen? Hallelujah. Para may bumalik na taga Bicol. Sige, pasok. Amen po ba? Another Hebrew words, Zamar. Amen po ba? Glory. Ito na po yung mga musical instrument worshiping the Lord our God. Zamar. Hebrew words ito pong sinasabi ko sa inyo kasi napag-aralan namin ito eh. Praising God. Tahila. Amen? Praise, song of praise or hymn of praise to the Lord our God. Amen? Glory to God. Glory to the Most High God. So purihin ang Diyos mga kapatid. Amen po ba? Iba-ibang pagsamba, pero isang Diyos ang pinapuri at sinasamba at binigyan ng mataas na pagpasalamat. Hindi niyo masisisi ang Diyos kung hindi pa rin kayo hanggang marunong manalangin at hindi pa rin kayo marunong sumamba sa Diyos. Dahil ang isang bagay na naunawa ng totoong Kristiyano, ang pagsamba, pagpahalaga sa mataas na Diyos, nagbigay buhay. Namin po ba? Kaya glory to God. To God be the glory for your life. Why? Because you know how to pray. You know how to worship and honor the Lord your God who gave you life. God preparing all of you for eternal life. Amen? Eternal life. So gusto mo lang ba sa mundo na ibabaw na ito manatili? Sino gusto manatili habang buhay dito? 500 years old ka na, dito ka pa rin. Gusto niya rin sa mundo. Ayaw natin sa mundo, makamundo. Ayaw natin ang mundo. Gusto natin eternal life with God, with no more pain, with no more tears, enjoying the goodness of God. Amen? Dito sa mundo, maraming sakit eh. Sakit sa puso, masaktan ako, nasugatan ako, na-broken heart ako. Di ba? Pero pagkasama mo ng Diyos, wala ka nang hingin pa. Dahil kasama mo na ang may-ari, may lalang ng langit at lupa, may lalang ng lahat ng bagay na pangailangan ng kanyang nilalang. Amen po ba? So yun po ang mithin natin. Mindset natin, heavenly things, heavenly kingdom, the vision for the kingdom of God. Hallelujah. Yun po mga kapatid. Kaya napakabuti ng Diyos sa buhay mo. Huwag mo nang ibaliwala ang binigay na ng Diyos na biyaya na para ka maligtas, na para ka madala sa katotohanan, maituwid ang buhay mo, madala sa katotohanan ng salita ng Diyos. Glory to the wonderful Jesus that we serve. Hallelujah. Kaya ang dami po mga kapatid, marami na pong binigay ng Diyos sa iyo. Hindi mo binigyan palaga. Even Apostle Paul, Colossians chapter 1, verse 9 to 11. Sige, balik tayo kay Paul.
Bago tayo mabasa niyan, anong yung kanina narinig niyo ng worship? May narinig ba kayo doon sa Hebrew? Ano yon? Parang nawala, burado agad, oh. Ha? Wala na agad? Wala. Wala na, may naalala. Barak, si Barack Obama. Ha? Yada? Sama. Mabuti pa may take note sila. Kasi may paglabas yan, nakalimutan na. May Hebrew word pala yun. To glorify God, to honor God, to shout hallelujah to the Lord. So sabi po ng Colossus chapter 1 verse 9, kaya nga mula nang mabalitaan namin ang tungkol sa inyo, sino po nagsabi nito? Apostle Paul. Patuloy namin kayong ipinapanalangin. So, ang concern ni Apostle Paul, yan o, mula nang nabalitaan namin ang tungkol sa inyo, patuloy namin kayong ipinapanalangin. Hinihiling namin. Ano ang ginagawa nila? Namin sa Diyos, nabigyan nawa kayo ng karunungan at pangunawang mula sa banal na Espiritu para lubusan niyong malaman ang kalooban niya. Wow! So si Apostol Pablo, concerned sa mga alagad o sa mga taong believer na magkaroon ng wisdom, the spirit of wisdom and the spirit of understanding to understand, lubos maunawaan mula sa Espiritu ng Diyos ang kalooban niya. So ano bang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Sa buhay ng lahat? Ano bang will ng Lord sa bawat buhay na ririto? Alam mo ba kung anong will ng Lord sa buhay mo? Wala alam, oh. Anong kalooban ng Lord? Ha? Bakit ka niligtas ng Diyos? Para kanino? Bakit ka niligtas ng Diyos? Para kanino? Para sa Kanya. Kalooban niya, maglingkod, sumamba sa Kanya. The will of the Father, to be with Him eternally. Kung manatili ka, the wages of sin is death. Kung manatili ka sa kasalanan, at the wages of sin is death, kamatayan ang bunga nito, hiwalay ka sa Diyos. Kaya ang lahat ng kasalanan na alam mo ay kasalanan, hindi na dapat ito gawin pa. Kaya nanalangin ng mga apostol, kasi sila din concerned sa kanilang mga naturuan. Namin kayong ipanalangin, hiniling namin sa Diyos. So kailangan pala humiling sa Diyos. Why? Sayang ang pagpapagal papunta rito kung wala naman ako palaga sa inyo. Pag nakita ko na itsura mo, ano bang ugali nito? Naintindihan niyo po. Matampuin ito. Lord, bigyan mo siya ng kaunuan at karunungan. Ang mahalaga, Lord, ikaw. Nakuha niyo po ba yung prayer na yan? Sabihin mo naman prayer, Lord, galit ako sa kanya. Dapat wala na siya sa church. Dapat maalis na siya. Ganun ba prayer natin? Nakuha niyo po ba? Hindi sa Lord yan. Nakuha niyo po ba? Pag ganyan ang prayer niyo, magsisi ka na. Repentance. Kasi gusto ng Lord. Reformation, restoration, revival of the heart. Kaya ang prayer natin, Lord, have mercy on them. Lord, bless them. Lord, purify them. Lord, give them. Kaya nga, give them wisdom. Karunungan unawang mula sa banal na Espiritu para lubusan ninyong malaman ang kalooban niya. Tuloy po, bukas Luis. Sige po. Sa ganon, makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay at makikita na lumalago kayo sa mabubuting gawa at sa pagkakakilala sa Diyos. Ito pala sulat sa Bible. Bakit hindi natin naintindihan o nawaan? Ano ba ang nais ng Diyos? Sabi na po sa ganon, makapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod. Naintindihan niyo po words ng karapat-dapat? At kalugod-lugod. Dalawang words, karapat-dapat. Kalugod-lugod. Sa Panginoon, sa lahat ng bagay. Grabe, no?
Sige nga, bigkasin natin, dalawang word para hindi nyo na makalimutan. Dapat, karapat, dapat. Karapat, dapat. Kalugod-lugod. Habang nag-step, karapat, dapat. Kalugod-lugod. Nadapa. Nakalimutan, nagmura. Naintindihan niyo po? No, ganun ang tao, no? Nang nadapa na, nagmura na. Nakalimutan yung karapat, dapat at kalugod-lugod. Nagalit na kasi nadapa Yan napakalinaw mga kapatid. Sa ganon, makapagpamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay. In every situation of life. In every storm of life. In every trials and testing of life. Karapat-dapat, kalugod-lugod sa lahat ng bagay. Hindi na may pagsubok ka. Ayaw na agad, ayaw na manalangin, ayaw na lumapit sa Diyos, ayaw na makipagkita, ayaw makipag-usap. Ginawa na siya ng demonyo, inalipin sa spirit of witchcraft. Kaya nagkaroon na siya ng depression, anxiety. Nabaliw na. Kalimutan si Jesus Christ, nagbigay buhay. Nakalimutan ang Diyos na makapangyarihang Diyos na kayang baguhin anumang sitwasyon na mayroon siya dahil ang Diyos lang ang makagawa nito sa buhay ng bawat isa. Hoping and praying you understand the word today. Dahil the Holy Spirit itself wants His people to give comfort and love. Teaching of the Lord na kayo po lahat karapat-dapat, kalugod-lugod sa kanyang paanan. At makikita na lumalago kayo. Lumago ka na ba? Hanggang ngayon, 20 years ka na, wala ka pang paglago. May problema ka. Ayaw mo isugo ng buong buo ang buhay mo sa harapan ng Diyos. You've always that reservation na ikaw nasusunod. So, nangyari, walang paglago. Makikita na lumalago kayo sa mabubuting gawa at sa pagkakakilala sa Diyos. See? Gusto ng Lord lahat tayo mag-mature. Maturity and perfection to the Lord our God so that we can enter into the kingdom of God. Mali po yung pananaw, kaisipan, nasa babo pa tayo ng mundo Dito pa tayo sa earth. Kaya nagkakasala tayo Tao lang tayo Do you think makapasok sa langit na hindi mo sinurrender ang buhay mo, puso, kaisipan, kaluluwa sa Diyos? Kaya nga may instruction ng Biblia tungkol sa bagay na yan. You want to enter into the kingdom, surrender all to God. No reservation, no ifs and don'ts. If ever, whatever. Ganun ang tao Kung, pero, kasi. Wala na, pero, wala na kasi. Wala na kasi. Kasi dahil sa apo ko Hindi ako makasunod sa Diyos. Maligtas ka ba ng apo mo? Maligtas ka ba ng anak mo? Ano bang turo last Sunday? Hindi ka karapat-dapat. Kung nilingon mo pa ang anak mo, asawa mo, higit pa sa Diyos. Hindi ka karapat-dapat. Hindi ko salita yun, Word of God yun. Na maging alagad ko. Pag sinabi reservation, ano po sa Tagalog? Mga malagagaling na Tagalog dyan. Ano ba yun? Reservation means in Tagalog, mayroon kang, Mamaya, mag-usap tayo. Kailangan wala po tayong ano sa Diyos. Yung unahin lang natin yung gusto natin. Ano nangyari? Nag-collapse na rin. Walang ititira pagpatungkol sa Diyos. Ibigay mo na lahat dahil Diyos yan, nakakaalam ano mabuti sa'yo, ano maganda sa'yo, ano pong maina na buhay para sa'yo. Maraming Kristiyano daw, pero pagdating sa Diyos, wala pong oras panahon. Kristiyano daw,
Pero mahalaga ang mundo, ang makamundong bagay, higit pa sa Diyos. Yung may mga reserba. May tira sa sarili, sa needs niya, needs. Pero kung you have faith and believe that God can move mountains, you trust God completely. Nung panahon na under storm of life kami ni Sir, storm of life, kala wala na talaga pag-asa. Kala na gumuho na mundo. Early morning, 6:00, lumabas kami doon sa overlooking na parang may hamog pa. Dito sa San Diego po ito, ha. Sabi ko, Lord, naglingkod ako sa inyo buong buhay ko, Lord. Isang iglap, yung faith ko na muli, nabuo. At natapos yung problema na yun instantly. Tayo lang pala na problema, pero sa Diyos, ang bagay na yan, napakadali. Isang iglap. Sabihin natin, isang iglap. Tutugon ng Diyos kung may faith ka. Amen? Kaya hindi pwede mangaral magturo na ang iyong faith pag-iwang-giwang. Ano ituturo mo ng katotohanan kung ikaw mismo na ituturo ng aral, hindi pa naranasan ang kapangyarihan ng Diyos? Amen? That's why, church, I encourage you. Put that faith and trust the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. Hindi ka niya papabayaan. Ang kulang sa atin, yung trust God completely. Nagtiwala pa tayo sa ginawa ng Diyos, sa gumawa, sa mga taong ginawa ng Diyos, sa mga bagay na ginawa, nilalang lang ng Diyos. Kaya nga sa Roma chapter 1, pinabayaan na lang sila ng Diyos sa kanilang maling gawa dahil ayaw nila sumunod. Pinalagan pa nila ang mga gawa ng tao, higit pa sa Diyos. Naintindihan po ba natin, church? Hallelujah. Ayan, no? Gusto talaga ng Apostol Pablo na makapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos. Ganun din ang puso namin dito. Para lahat po tayo mabless. A channel of blessing for many lives because we are winning soul for the kingdom of God. Amen po ba? Binigyan ba tayo ngayon ng Diyos ng karunungan? May naintindihan po ba tayo? Hallelujah! Ang paglago na pakalaga. Makikita na lumalago kayo sa mabubuting gawa. Hindi maling gawa, ha? Mabubuting gawa. At pagkakilala sa Diyos. So kung nakilala mo ang Diyos, di ka nagagawa ng mali. Huwag ka na gumawa ng hindi maganda sa kapwa. Mabuti lagi. Dahil mabuti ang Diyos na turo sa atin ng kabutihan at kabutihan ng kagandang loob sa lahat ng kanyang nilalang. Binaliwala nating turo eh. That's why we have the scripture. We have the word of God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige, mayroon pa yun. Naway palakasin niya kayo sa pamagitan ng dakila niyang kapangyarihan para makatagal at makapagtiis kayo sa lahat ng bagay ng may kagalakan. May pagtitiis. Kunting pagsubok lang, nakasumangot ka na eh. Hindi ka na makausap. Sabi nga saan galing ang kapangyarihan? Ha? Naway palakasin niya kayo sa pamagitan ng dakila niyang kapangyarihan para makatagal at makapagtiis kayo sa lahat ng bagay na may kagalakan. Kahit may pagtitiis, mayroon kang? Talaga? Galak na galak ka sa pagsubok? Totoo ba yan? May pagsubok lang kunti. Nakita mo lang yung kapitbahay mo na inismiran ka eh. Wala akong pakialam sa kanya. Kahit hindi ko siya, wala na, no? Sinubok ka lang kung totoo ka ng Kristiyano.
I don't care. O, di ba? Bali na yung liig agad. Kaya nga sabi, makatagal at makapagtiis kayo sa lahat ng bagay na may kagalakan. Cheer up. If there is problem, there's situation, cheer up. May galak. Balik agad, magpuri ka kagad sa Diyos. Si kuya na lang eh. Nakita ko. Nakita niyo ba siyang Friday, gano'n na? Sabi ko sa kanya, mag-repent ka. Ba't masakit di balakan mo? Di mag-repent ka rin. Sabi sa akin. Nakita mo yon? Binalik sa akin. Pero kanina, gano'n na siya. Sabi ko, magaling ka na? Nag-repent ka na? Nagbibiroan kami dyan kanina. Naintindihan niyo po? Natipalo siya eh. Nag-sprain. So, namaga ang kanyang left na foot. Natapilok. Mali ang aking Tagalog. Tapilok daw, tapilok. Pero kanina, nakapadyak na siya, dalawang paa na, may taas pa kamay pa. Praise the Lord. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo po? Yun ang pala susi, magpadyak sa Lord. Puri na siya. Kasi magaling na paa niya. Pwede na ulit. Naintindihan niyo po ba? Cheer up. May pain man, may galak. Ha? I love you, kuya. Hindi, malaki mo kasi nakita ka agad. Sige. May kagalakan, dapat may galak tayo lahat. Sige po. Kuya Luis, sige pa po. At makapagpasalamat din kayo sa Ama. So may kasama lagi ang, yung kanina, kailangan may puri, pasalamat, thanksgiving, thanking the Lord. Yan o. At makapagpasalamat din kayo sa Ama, ginawa niya kayong karapat-dapat na makabahagi ng mamanahin ng mga pinabanal niya ang manang nasa kinaroonan ng kaliwanagan. Wow. Have you noticed the word? God gave us encouragement. Galing na yun sa salita ng Diyos, oh. Hindi tayo dito flowery word. Hindi baka-baka, no. At makapagpasalamat din kayo sa Ama, ginawa niya kayong karapat-dapat na makabahagi sa mamanahin mga pinabalan niya. Kaya ang totoong Kristiyano, tawag sa iyo saints. Saints of God. Hindi una daling ka pa sa Vatican, canonize ka pa or whatever. Wala doon. Kung ikaw totoong Kristiyano, lumalakad ka sa katwiran ng Diyos, wala ka na sa kasalanan, ikaw na po yung pinabanalan ng Diyos. Ang katotohanan po makapagpalaya sa sino man may pandinig. Kaya mitiin natin na we are God's chosen one. Highly favored life. Salamat sa Diyos sa mga nag-graduate na. Hindi pa nag-acute sa stage mag-graduation. 4 na dito may trabaho agad. Palakpakan natin ng Diyos. Di po ba? Hindi pa sila nagpining na palakpakan natin. Nakatuga, wala pa. Pero hired na po sila. May work na po sila. Nakita niyo yung galaw ng Diyos sa kanilang mga buhay? Remember si mga Miss Mga Beautiful? Sandali lang, ayaw niya na magtrabaho. Pinromote pa siya. Palakpakan natin ng Diyos. Parang hindi kayo natuwa. Walang mahirap, walang imposible sa Diyos kung marunong ka manalangin. Marunong, nanalangin naman siguro. At may nanalangin din sa kanila. Yun po ang susi. Hirap na daw sa mga kasama niya. Pastora, ganito, ganun. Ano sabi ko sa kanya? Di matapos ang mapopromote ka pa. Taas pang mo. Wala nga 1 linggo. Binigay sa kanya. Tama po ba? Because, if you trust and believe that God can move mountains in your life, gagawin niya. Basta ikaw mismo itself na nawala na makagawa ang Diyos sa buhay mo. Huwag kang masa sa tao, tao lang yan. Masa ka sa Diyos na may lalang ng langit at lupa at nagbigay buhay sa iyo. Amen po ba? Yun po ang kulang sa atin eh. We trust people. We please people. Please the Lord your God, the Holy One of Israel, the great I am, the Lion of Judah. Siya lang. Sabi nga nung pinanood na, David,
Ha? Si David, no? At si Goliath. May palabas yun ngayon eh. Sabi ni Kuya, panoorin niyo si King David. Sabi ko, ano yun? Tinignan namin kung ano yun. Tinawanan siya kasi uhugin siya na kalaban niya nga, di po ba? Biblical po yun. Malaki si Goliath, di po ba? Tinatawanan siya, wala maniwala sa kanya. Maniwala ba kayo? Isang bato lang, tumba, patay. Kilos galaw ng Diyos. Amen? Kasi kung gusto ng Diyos gapiin ang kaaway mo, hindi ka nagagalaw, siya na pong gagapiin para sa'yo. Yung faith natin kailangan lumaki yan, parang Goliath. May faith si David, na hindi siya pabayaan ng Diyos. Naging David na rin ba kayo ngayon? Ano man hinaharap natin, ano man hinaharap mo, ano man iniisip mo, ano man kagulumihanan mo, God can change, transform every situation na iyong hinaharap. Kayo din po dyan. May mga subscriber tayo, hindi lang sa Pilipinas, sa iba-ibang sulok ng mundo. Kayo din po, buhay ang Diyos kahit saan. Magtiwala, manalig, manampalataya, God can change, transform every situation as long as you believe in God. Amen po ba? Kaya I praise the Lord in your life, church dito. Nanggugulo lang si Satan eh. Kasi hindi siya papayag na may maligtas. Pero hindi papayag ang Diyos na nagmahal na sa ating lahat. Hindi papayag makapangyari ang Diyos na masadlak ka sa kapamakan kung manatili ka magtiwala lamang sa Kanya. Amen po ba? Yun po, mga kapatid. Trusting and believing God can give you joy and peace and gladness and gave the Lord your highest praise. Alam mo, nandiyan kanina, habang nag-lead worship si Brother Ambit para siyang bata, cute siya Para damang-dama ko yung, sabi ko, naintindihan niyo po ba? Hindi na siya talagang ini-enjoy yung pagpupuri sa Diyos. Ganyan dapat lahat tayo. Hindi pa tayo marunong mag-worship hanggang ngayon. Sabi natin, Amen! Hallelujah! At makapagpasalamat din kayo sa Ama, ginawa niya kayong karapat-dapat na makabahagi sa pamamanahin mga pinabanal niya ang mana na sa kinaroonan ng kaliwanagan. Kaliwanagan, the light. Si Jesus Himself. Kaya ang liwanag mula sa Diyos. Ang kadiliman, darkness po yan. The kingdom of darkness, the kingdom of God. Pag sa kingdom of darkness ka, espiritu ng galit, espiritu ng puot, sama ng loob, espiritu ng hindi pagpatawad, espiritu ng pagmamalaki, pagpaimbabaw, inggit, panibugho, espiritu lahat ni Satan yan. Pero pag espiritu ng kingdom of God, peace, joy, love. Ha? Yung concern ka sa kapwa, pag-ibig, lahat na mabuti, lahat na maayos, kingdom of God. Kaya lagi natin hawakan yung pangako ng Diyos. Yung turo mula sa Biblia. Kaya ang mga nagturo dito, always asking to read your Bible. Listen to the Word. Ako nagtuturo, nangangaral. Pero, palagi rin ako nanonood sa dwelling place. Nasabi pala yun. Play ko na naman ulit yun. Bakit? I learn also. Hindi ko na alam kung ano mga sinasabi dito I listen and hear the Word. Sabi ko, napakabuti mo, Lord. That spirit of wisdom and understanding, hindi ko kaya yan. But because you gave me that Word, binibigay ko, pinapahayag ko, sumusunod lang ako sa nais mo, this is your revelation to your people. Hindi na mahirap. Lumalakad ka ayon sa salita ng Diyos. You are the living Bible. Kahit ano man sabihin ng marami, if you know who you are in Christ, wala ka dapat ikakatakot, ikakahiya. As long you represent Christ in your life, nagliliwanag ka, maliwanagan ka, nagniningning ka. Amen? Kaya napakabuti ng Diyos sa buhay mo. Huwag mo na baliwala ito. Huwag mo na baliwalain ito. Yung kahabagan, kabutihan, kagandahan, loob ng Diyos sa buhay mo. Don't put it
aside. Marami sa atin take it for granted eh. Kawawa ka naman. Hindi mo naintindihan na mahalaga ka sa Diyos. Mahalaga ka sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos sa'yo, hindi nagmamaliw. Ano na ibigay mo na sa Diyos? Anong binibigay mo na? Ano na ibigay mo na? Anong pinatutuhanan mo na? Natutuo ka, nagmamahal sa Diyos. Amen? Kaya minsan kung hindi lang tayo totoo sa Diyos wala na tayo dito. Di po ba? Dahil mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ginawa ng Diyos sa ating buhay, nanatili tayo. Amen? Kaya praise God. Ito lang paalahala ha. Bibigyan ka man ng yaman, bibigyan ka man ng magandang buhay, bigyan ng magandang trabaho, binigyan ng magandang businesses, magandang pamumuhay. Huwag mo yan ipagpalit sa Diyos nagbigay buhay sa iyo. Amen po ba? Isang iglap mawala din kasi yan kung hinayaan mo ng Diyos na ito nang sinamba mo. Ang reklamo nga namin sir habang kami naglilinis. Ano pa hingin natin sa Diyos? Good health lang every day of our lives. We have everything. You provide, you protect, you bless. Lord, good health. Good health, Lord, so that we can continue to serve you, to reach more people for your kingdom. Yun lang hinihingi namin sa Diyos. Lord, give us good health to do the will. Amen? Hoping and praying na intindihan nyo bakit mapakahalaga maligtas ang lahat para sa karyaan ng Diyos. Dahil ang kapahamakan, ang buhay na walang hanggang na damnation. Mga tao papunta sa impyerno dahil hindi naunawaan na ang Diyos ay mahalaga. Ito nakakalungkot. Napakinggan nyo na ngayon katuruan, binigyan na tayo ng Diyos, binabanal na, manatili tayo ngayon at hanapin pa natin. Araw-araw ang Diyos, maintindihan natin, mahalaga siya sa ating mga buhay. Mayroon pa ba tayong mababasa, Luis? Yan Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at nilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. See? Dati po tayo mangmang, walang alam patungkol sa Diyos. Nagsimba lang paglinggo, nagnobena, nagrosaryo, nakaluhod mula sa labas ng baklaran hanggang sa altar. Kala natin, napatawad na tayo. Kala natin, nakagawa na tayo ng mabuti sa harapan ng Diyos. Pero iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. Ito na yung pagligtas sa atin ni Jesus Christ. When we receive, accept, believe Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Nang siya na tinanggap natin sa ating buhay, nabuhay tayo katulad niya. As what the word say, John 3:16, For God so loved the world, and He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him will not perish, but that have eternal life. The way and the truth and the life, sino po ito? I am the way, the truth, and the life, sino po ito? Hindi siya lang i-hug mo, siya lang yakapin mo, siya lang tawagin mo, siya lang i-honor mo, dahil siya lamang, the only one can go to the Father. Yan sa kaharian ng minamahal niyang anak. Binigay na tayo ng Ama kay Jesus Christ to be saved. Kaya wag na natin baliwalain lahat nating narinig. Lakaran na lang natin at humingi tayong tulong sa Diyos. Dahil lahat po tayo, the sinful nature, yun po nagkocontrol sa atin na mahiwalay sa Diyos. I'm telling you why. Kasi nipulyot pa rin tayo ng gawa ng bulong ng kaaway Baka, kasi. Wala na tayo sa baka, wala na tayo kasi. Hindi na tayo kambing. Naintindihan niyo po? We are God's people. We are chosen one. We are God's children. Di ba kayo natuwa? Are you God's children, Talaga lang. Tingnan mo nga kung may ngiti na yan, naging ningning na yan. Amen? Sa langit po, walang simangot, bawal. Ikaw na kasi mangot ka pa hanggang ngayon, wala na talaga langit. Naintindihan niyo po ba? So yun po mga kapatid.
Mayroon pa po ba tayo, Kuya Luis? Dito na po yung Colossus eh. Ayan o, at sa pamagitan ng kanyang anak, read it very carefully. At sa pamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo. Sino nagtubos sa iyo? Kaya marami na naman magtika eh. Magano yon? Dati ganun din trabaho ko eh. Yung ilang 7, ano ba yung bawat, ha? Oo, yung akyat ka sa bawat bundok, may cross. Ano yung tawag doon? Via cruises. Ilang cross ba yun? 13? Oh, trabaho ko yan dati eh. Akala ko dyan ako maligtas eh. Pero sabi dito, at sa pamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad na nating mga kasalanan. Pag pinatawad ka na ng iyong kasalanan, balik ka na naman ba sa kasalanan? Of course. Tapos na yan, napatawad ka na, balikan mo na naman ang lumang katauhan mo. No. You are a new creation. The old has gone, the new has come. Dapat ingatan na natin ang ating puso. Na hindi na tayo mapulyot ang isip natin at puso natin, marumihan. Dapat alalahanin natin paalala ng salita ng Diyos na dapat karapat-dapat ka. Kalugod-lugod ka. Karapat-dapat ka na ba? Kalugod-lugod ka na ba? Naintindihan mo ba? Pangangaral, pangtuturo, pagpaalala ng Diyos ngayon? Dapat, karapat-dapat, kalugod-lugod ka na para sa kariyan ng Diyos. Dahil napatawad ka na ating mga kasalanan. Huwag mo na balikan ang luma mong katawan o lumang mo buhay. Amen po ba? Glory to God. Sino gusto dito magbago? Matawa lang kayo eh. Sino gusto magbago? Bakit? May dapat pa ba ibabago? Bagong muka. Gusto magbago? Magparitoki ng ilong? Ha? Magpakilay ng pataas? Or ganun? Ano ba? Ano ba? Magbago. Magbago daw eh. Magpa-dental, may diamond sa ngipin. Ano pa? Ha? Ngayon may pera ka lang, mabago talaga. No? Pero alam nyo mga kapatid, malagang puso isip natin ang kinang Diyos. Hindi anyo. Katauhan, Christ-like character ang malaga para makapasok sa kariyan ng Diyos. Yung past few days, yung napakinggan ko, panood ko. May-ari siya ng beauty salon. Pero at the age of 60s plus. Wala rin pala magawa kahit may-ari ka pa ng ng paggawaan ng pagganda. Tatanda ka talaga, hindi pa rin hindi pa ma-change ang mukha mo eh. Wala. As long God change, transform you, magniningning ka, magliliwanag ka, maging bata ka. Naintindihan niyo po ba, mga kapatid, sa lugar na ito? Mayroon pa ba tayo? Ito na po. Si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos. At siya ang may kapangyarihan sa lahat na nilikha. Kung si Kristo ang makapangyarihang Diyos na hindi nakikita, ibigay ba natin sa Kanyang lahat? Dapat ba ibigay sa Kanya lahat? Of course! Yun ang pagtitiwala, pananalig, panampalataya ng pag-asa ng anuman sino man ay ang Diyos mismo na si Yesu Kristo. Amen? Siguro simulan nyo na lagi manalangin, nakausapin ang Diyos wherever you are. Whatever you are, wherever you go, talk to God. Nagbabiyahe ka, nakaupo ka, sumasakay ka sa sasakyan, nandoon ka lang, nag-antay ka makahinto sa iyong paturo. Kausapin mo ang Diyos. Heart and mind. Alam ng Diyos yan. Hindi pupunta ka pa sa isang building para lang lumuhod manalangin. Kahit sa kwarto ka lang, nakaupo ka, yung sinasabi, close your closet. Hindi na ang closet, nasa kabinet ka papasok ha. Hindi po yun. Ibig sabihin, lahat, ang katawan, puso, isip, binigay mo na sa Diyos. Wala kang intindihin, ang isip mo nakafocus sa Diyos, nakipag-usap sa Diyos, ang puso mo, isipan mo sa Diyos. Yun po ang closet. Hindi po pasok ka sa loob ng kabinet o sa isang drum. Hindi na pupunta ka pa sa isang lugar na may building para makipag-usap sa Diyos o sa mountain. Smoky Mountain ka ba akyat or sa
prayer mountain. Wherever you go, inside your room, inside, kung saan ka man na inside, you can talk to God and ask the Lord's help. Amen? Nagtatrabaho ka man, naglalakad hanggang sa trabaho dahil wala ka man sasakyan, talk to God. Nagdadrive ka man, talk to God. Yun ang prayer. Wag masyado tayo na religious, pero ang puso isip natin may karumihan. Nakuha niyo po ba ang ibig sabihin? Mapaghanap tayo, pero hindi nagawa, naayos ang ating kaisipan. Pantao pa rin. Sabi ko nga, naglalakad ka lang, Lord, thank you for this privilege. Thank you, Lord. Nalakas pa rin kami. May paa kami, nakakalakad, nakapagpuri ng aming mga kamay. Isip pa namin, matino pa. Salamat, Lord. Naiintindihan niyo po ba? Ang mga senior dyan, 80. Sino 80 dyan? Praise God sa buhay ni mother. Nakarating siya ng 80s. Sana all. Amen? Tama yun? Maganda po yun. Ayan yung ating matatandang dalaga dyan. Naiintindihan niyo po. Ang laking ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Dati po yun, nanghabol pa yun si mother ng bakal at itak. Kita ko yun eh. Pero ngayon, glory to God. Thank you, Jesus. Nakita niyo po? Amen po ba? May transformation kasi po may naririnig na word. Sumasamba sa Diyos, nagpupuri sa Diyos, may mga kapatiran, umaakay sa Kanya, magtitipon para bigyan din siya ng kalakasan. Amen? No man is an island. You cannot live by bread alone, but the word coming from the mouth of God can change, transform life. Amen. Kaya yun po mga kapatid. Sino may problema dito? Dagdagan ko pa. Wala karapatan si pastora na dagdagan. Wala si pastora karapatan na ikaw po ay ang Diyos lang. Ang salita ng Diyos ay yung pananganan. Hallelujah. Siya lang makapalaya, siya makapagligtas, siya magpagaling, siya magpala, siya magbigay ng magandang buhay sa iyo. Trusting and believing God is the only way that can move mountains into your life. Hallelujah. Sige nga, kung may kaaway ka, lapitan mo kaaway mo ngayon. Meron ba? Meron pa ba dyan? May kaaway? Ha? May sama ka ng loob? Sige, lapitan mo kung kanino kami sama ng loob. Naintindihan niyo po ba? Kalapat dapat, kalugod-lugod, pinabanal ka na ng Diyos, wala na sa'yo ang luma, kaunawaan, kaisipan, lumang lakad na hindi sa Diyos. Amen? Kaya praise the Lord. Amen po ba? Lalanin, nakapahinga si pastora mula may 5 araw na ba ako nakapahinga sa bahay? Sa bahay dito, nakapahinga na ako muna. Kaya masarap eh. Masarap ng kausapin si Lord eh. Nakita niyo po ba, church? So, I praise the Lord na, si Kristo ang larawan ng di makikitang Diyos na siya may kapangyarihan sa lahat na nilikha. Kung siya lamang may kapangyarihan sa lahat na nilikha, si Kristo mismo ang larawan, the firstborn among our brethren. Siya po ang example kung paano dapat tayo mabuhay at mamumuhay. Siya po ang example, ihimplo ng mga Kristiyano. Lakaran nating lakad niya. Pagiging obediente sa Ama sa langit. Pagiging mabuting tao, mabuting anak. Yun lang, wala nang iba. May example tayo. Hoping and praying ang lahat dito po ay nakaunawa. Ang lahat po binigyan ng Diyos ng karunungan ngayon. Na mula ngayon, sa araw na ito, binigay ng Diyos sa iyo ang karunungan at kaunawaan. Kaya hindi na tayo umalis pa sa kabutihan ng Diyos, sa kahabagan ng Diyos. Amen?